Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po, i-continue na po natin yung pagsagot dito sa mga EPS topic related na mga questions sa Book 1. Chapter 13 na po tayo. So simulan po natin sa reading part. Number 1. So yung instruction is ganun pa rin. 다음 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So sabi lang dyan, please select the picture that is related with the following content. So piliin yung picture or drawing na may kaugnayan sa kasunod na content. So basahin natin yung number 1. Sabi, 기도를 하고 있습니다. 기도를 하고 있습니다. So ano ba tong 기도를 하다? Yan po yung verb natin. Yan po yung hahanapin natin dito sa mga choices. So again, yung gu 있습니다 is a present progressive tense. No? Present progressive. So ibig sabihin, kasalukuyang ginagawa yung action. So parang may ing sa English. So verb plus ing. So 기도를 하다, ibig sabihin po nito is to pray. Naka-present progressive tense, so ibig sabihin, praying. So, I am praying or he is praying. So, saan ba dyan sa mga picture yung nagdadasal? So, of course, that's number 1. Number 1, 기도를 하고 있습니다. I am praying. So, ano ba tong number 2? So, yung verb po natin dyan is 찬, 불가, or 성가. 성가를 부르다. So, yung nasa picture po kasi is 찬송가. Kumakanta siya ng Buddhist hymn. So, 찬불가, ibig sabihin po niyan is Buddhist hymn. So, yung mga kanta ng mga Buddhist, no? Yan po yung 찬불가. 성가를 naman, yung 성가, ibig sabihin naman po niyan is yung mga Christian songs. So, yung mga kanta po natin. Yung mga kanta sa simbahan, yun naman po yung songga. Yung rul is an object particle and then buruda, ibig sabihin po niyan is pwedeng call or sing. So, kumakanta ng Buddhist hymn or church hymn. Kumakanta sa simbahan. So, yun po yung ibig sabihin ng number 2. So, pakitandaan po yan. So, yung number 3 naman po, yung action is nagpi-play siya ng game. So, game을 하다. Game을 하다 or game 하다. To play a game. No? Number 4, 공부하다. Nag-i-study. 공부하다. 공부하다. So, yan po yung mga verbs na kaugnay ng mga pictures or drawing na yan. And make sure po na pakitandaan. Kasi mga common verbs po yan. So, proceed po tayo sa number 2. Sabi po dyan, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So, 다음, again, ibig sabihin po niyan is next, kasunod. Hano meaning word, salita. Merong wa. So, yung wa, ibig sabihin po niyan is pwedeng and, pwede rin po yung with. So, depende sa gamit, sa sentence. And or with. So, ito naman pong 관계 있는 것은. Ibig sabihin po niyan is the one that is related or yung may kinalaman. The one that is related. Related. Yung 무엇입니까 naman, ibig sabihin lang po niyan is what is. Na naka-formal interrogative form. What is. So sa English, ibig sabihin po niyan, what is the one that is related with the next word? Sa Tagalog, ano yung may kinalaman sa kasunod na salita. So, basahin natin itong number 2 and piliin natin sa choices kung ano ba yung may kinalaman sa salitang yan. So, 슬프다. 슬프다. Ano ba itong word na ito? 슬프다. So, 슬프다, ibig sabihin po niyan is to be sad, malungkot. So, alin kaya dyan sa choices yung may kinalaman dyan? So, translate po natin isa-isa. Cheryo. So, cheryo, ibig sabihin po nito is ingredients. Ingredient, sangkap sa Tagalog. Cheryo. Cheryo naman, ibig sabihin po niyan is cure,
or treatment, paggamot. Paltong, ibig sabihin naman po niyan is activity. And then number 4, kibun, ibig sabihin po niyan is mood or feelings. And of course, yung pinag-uusapan natin is to be sad, malungkot. So the correct answer is number 4. Kasi sulpuda, to be sad, is a feeling, pakiramdam. So number 4 is the correct answer. So make sure din po na pakitandaan itong mga words na ito. Mga lumalabas din po yan sa exam. Next, dito naman po tayo sa number 3. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Kurahin po muna natin yung iba. So ibig sabihin lang po niyan is piliin yung sentence na tama, yung parte na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang natin yung sentence na tama yung naka-underline. Dito tayo sa number 1. So isa-isahin po natin ito. Number 1, sabi, 오늘은 날씨가 정말 좋으네요. So yung naka-underline is yung adjective natin. 좋으네요. So tinitest po sa atin dito is yung tamang pag-conjugate ng mga verbs or adjective. So yung adjective natin dito is 춥다. Ayan, meaning to be cold. And may naka-conjugate na neo. So, si neo po, ibig sabihin yan, dinidikit po yan sa mga verb or adjective to show surprise. No? Kapag yung speaker is nasu-surprise or may na-realize siya na bago or taliwas sa kanyang nalalaman or to show yung paghanga sa tinutukoy niya. So, yun po yung mga gamit ni neo. And ang pag-conjugate po dyan, kunin mo lang yung stem and then idikit mo lang diretso si neo. So ayun lang po yan. So dito sa adjective natin na chukta, kunin lang natin yung stem. So tanggalin mo si ta, kung anong matira, yun po yung tinatawag na stem, verb or adjective stem. So yung stem natin is chu. And then saka natin ididikit si neo. So dapat chung ne yo. So ganyan dapat, hindi chu neo. So, chumneo dapat. So, ito dapat yung tama. And since mali, yung naka-underline, X po itong number 1. So, translate na rin natin para mag-expand yung vocabulary po ninyo. So, 오늘, ibig sabihin po niyan is today with topic marking particle. 날씨, meaning po niyan is weather, panahon. Merong subject marking particle. 정말. 정말, ibig sabihin po niyan is really, very, or so. No? So, yung ibig sabihin niyan is today, the weather is very or really cold, no? Malamig. So talagang malamig yung panahon ngayon. So yun po dapat ang meaning ng number 1. So again, mali yung pag-conjugate, kaya X yung number 1. Purahin po muna natin. Dito naman tayo sa number 2. Number 2 ang sabi, 어머니께서 음식을 만드십니다. So again, yung naka-underline naman po is yung verb natin, 만들다. 만들다 meaning to make. 만들다. And yung dinikit po sa kanya o yung tinitesting po dito is yung paggamit ni she, or ni she. So kailan ba ito ginagamit? So review lang, ginagamit po ito to show respect doon po sa subject natin. So dinadagdag po ito para ipakita na ginagalang o kagalang-galang talaga yung subject or pinag-uusapan natin. So, ayun siya. So, again, yung verb natin is mandilda. Kunin mo yung stem. Saka natin i-conjugate yung she or she. So, yung stem natin is mandil. So, tama, si she ang idadagdag. She. Ayan, tama yan. Dadagdag ka muna ng she bago mo idugtong yung formal present tense na binida. Pero since yung last letter ng stem natin is L, so kailangan mo siyang tanggalin kasi irregular po siya dyan. So ganito dapat. So buburahin mo yung L, and then, saka mo ilalagay si binida, yung formal present tense. So, ganyan dapat, yung tama. So, 만드십니다.
So bakit kailangan burahin si L? So again, si L po, nagiging irregular po yan o kailangan mo siyang tanggalin pag yung conjugation is nag-i-start sa N, sa P, o sa S. So yun po yung pinaka-rule niya. So L becomes irregular if the conjugation starts with N, P, or S. So you have to remove it. So ganito dapat yung tama. 만드십니다. So translate natin. Ano bang ibig sabihin nito? So 어머니. 어머니 ibig sabihin nanay, mother. Merong keso. Keso is yung honorific term or honorific form ng subject particle na i or ga. So meaning, kagalang-galang yung subject natin. Siyempre, si nanay yan. No? Umshik, ibig sabihin po niyan is food with object particle. And 만드십니다, ibig sabihin po niyan to make, meron lang honorific o may paggalang sa subject. So, ibig sabihin, si nanay daw ay gumagawa ng food. Mother is making food or si nanay ay nagluluto. So yun po yung ibig niyang sabihin. So again, mali po yung pag-conjugate. Sa number 2, yung naka-underline, kaya X din po iyan. So pakitake note po yan. Dito naman po tayo sa number 3. So purahin po muna natin to. Number 3, sabi, 기숙사에서 음악을 들을 거예요. So, yung naka-underline naman po is yung verb and merong naka-conjugate na polite future tense, yung 을 거예요. Meaning gagawin pa lang yung action. So tingnan natin, tama ba yan pag-conjugate sa kanya? So yung verb po natin dyan is 듣다. Meaning po is to hear or to listen. And yung dinagdag natin is yung 을 거예요. So ito yung tinetesting dito, yung paggamit ni 을 or el 거예요. So kunin muna natin yung stem. So tanggalin si ta, yung stem natin is did. And irregular verb po itong did. No? So ang kailangan po natin gawin, follow natin yung irregular rule niya, wherein kailangan daw burahin niyang T, the last letter niya, and papalitan ng L. So yun yung irregularity rule niya. No? And then, saka natin i-conjugate ng tama. So yung paggamit po ng polite future tense, sabi, kailangan mong i-check yung last letter ng stem, kung vowel ba ito or consonant. So ano ba yung last letter ng stem natin? So last letter is a consonant. May patching. So consonant yan. So kapag consonant yung last letter ng stem, ang ididikit is 을, ko, ye, yo. So ito yung tama. 들을 거예요. So parehas ba? Yes, parehas. So meaning tama yung pagkaka-conjugate dito sa sentence na ito. Dito sa verb na ito. So ito po yung sagot na hinahanap po natin. So the correct answer is number 3. So translate natin siya. Isuksa, meaning po niyan is dormitory. Dormitoryo. Merong eso. So eso is a location marking particle. So pwedeng in, pwedeng on, and pwedeng at. No? Eso. Umak. So umak, ibig sabihin po nito is music. Musika. Merong 을, which is an object marking particle. And then itong naka-underline, again, ang meaning po niyan is will listen. Makikinig. So future tense, gagawin pa lang yung action. So ibig niya sabihin, makikinig daw siya ng music sa dormitory. I will listen to music in the dormitory. So yun yung ibig niyang sabihin. So number 3 is the correct answer kasi tama yung pag-conjugate sa verb niya sa naka-underline. So dito naman tayo sa number 4. Tingnan natin kung bakit siya naging mali. Sabi, 제가 이따가 휴게실을 청소할게요. So yung naka-underline ulit is yung verb natin. 청소하다. 청소하다. So meaning po nito is to clean, maglinis. So ang tinitesting naman po dito is yung paggamit kay 을 or el kayo. El or 을 kayo. So ano ba tong el or 을 kayo? So parang future tense din po ito. No?
Gagawin pa lang yung action and yung kaibahan niya, yung speaker lang po yung pwedeng gumamit nito. So, ang pag-conjugate naman dito, kunin mo lang yung stem. Yung stem natin is chung, su, ha. So, yun yung stem natin. So, i-check mo yung last letter ng stem. So, yung last letter ng stem natin is a vowel. Vowel na A. So, kapag yung last letter ng stem sa vowel, ang idadagdag or i-conjugate dapat is LKU. LKU. So, ganito dapat. Chongsu hal keyo. So, mali itong naka-underline dito kasi naging he. So, hindi po yan nagiging he. So, dapat chongsu hal keyo. Meaning, I will clean. So, kumplituhin natin yung sentence. Jega, meaning po niyan is I, ako. Itaga. Itaga is later, mamaya. Hyugeshil. So, hyugeshil is yung mga resting area or mga lounge. Yung mga lugar na pwede kang magpahinga. Meron lang object marking particle. And again, chongsu halkeyo, ibig sabihin will clean, maglilinis. So, ibig sabihin lang yan, maglilinis daw siya ng resting area mamaya. Later. So again, I will clean the resting area or lounge later. So yun po yung meaning ng number 4. And again, mali po yung paggamit or pag-conjugate kay or LKO. Kaya po, mali yung number 4. So correct answer again is number 3. So dito naman po tayo. Number 4. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, 빈칸, pag nakita mo ulit yung 빈칸, ibig sabihin po kasi niyan is blank, blanco. So, automatic, that's fill in the blanks. So, hahanapin lang natin yung dapat ilagay dyan sa blank na yan. So, basahin natin. 요즘 일이 많아서 너무 blank. 쉴 시간이 별로 없어서 너무 피곤합니다. Sigurahin ko muna natin. So pag ganito, mga fill in the blanks, so medyo mapapalaban talaga yung vocabulary mo dito. So dapat ito yung pinapractice mo. Kasi ito din yung pinakamaraming tanong sa reading part sa exam. So madali lang naman to actually, basta marami ka ng vocabulary na baon. So kukuha ka lang ng clue sa mababasa mo. So ngayon translate natin. So sabi dyan, 요즘 meaning nowadays. iri manta. Iri manta yung verb natin dyan or adjective meaning maraming trabaho. Many work. Merong aso. Aso is a conjunction. Ibig sabihin lang po niyan is because. Pwede yung because, pwede rin po yung and then. So depende sa paggamit sa sentence. So dito, because yung translation niya. Nomu. Nomu, ibig sabihin po niyan is too or very. Sobra sa Tagalog. Blank. So, sabi dyan, nowadays, because we have a lot of work, so I am so blank. So dahil daw maraming trabaho nitong mga nagdaang araw, kaya sobrang blank daw niya. So dyan pa lang, meron ka lang idea sa pwede mong isagot. Basta alam mo yung meaning nitong mga choices. So kuha pa tayong idea dito sa pangalawang sentence. Sabi, 쉴 시간이 별로 없어서 너무 피곤합니다. So 쉴, verb natin dyan is to rest. No? 시간. So 시간, ibig sabihin naman po niyan is time. Pag pinagsama, sigan, ibig sabihin yung oras ng pahinga. No? Merong subject particle dito. Ito naman, 별로 없다. Ibig sabihin po niyan is not much. Sa Tagalog, wala masyado. Merong oso ulit. So again, oso, same yan kay aso. Ibig sabihin lang po niyan is pwedeng because, pwedeng and then. Merong nomu ulit. So nomu, pwedeng to, pwedeng very, and again, pwedeng so. Sobra sa Tagalog. 피곤합니다. So, 피곤합니다, adjective po natin dyan is 피곤하다, meaning tired. Pagod.
na naka-formal present tense lang. Sabi niya, sobra pagod daw niya kasi wala masyado oras pahinga. Sobrang pagod niya kasi walang masyadong oras ng pahinga. So walang oras. Ang dami mo ng clue na pwedeng kuhain dyan. So kung alam mo tong choices, napakadali lang po nitong sagutan. So translate natin tong number 1. So papumnida. So, ibig sabihin yan, busy. Number 2, pyonhamnida. Meaning po niyan is komportable o convenient. Hanggahada naman, ibig sabihin po nito is relax. Tagalog parang petiks lang, chill lang. Simsimhada naman, ibig sabihin po niyan is bored. Boring. Iinip sa Tagalog. So alin kaya dyan yung may kinalaman dito sa sentence na binasa natin? So of course, pwede mo lang naman ilagay dyan, since marami daw siyang trabaho nowadays, ibig sabihin nun, busy siya, hindi ba? So dapat, 바쁩니다. So, 요즘 일이 많아서 너무 바쁩니다. So dahil marami daw trabaho nowadays, kaya sobrang busy niya. So dahil daw wala ng oras ng pahinga, kaya sobrang pagod daw siya. So yun po yung meaning ng sentence na yan. And make sure po, kung hindi pa alam yung mga vocabulary na na-discuss ko, pakitandaan na rin po yan. Kasi mga common vocabularies po yan sa exam. Okay, so dito naman po tayo sa number 5. So yung instruction po dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So again, ang meaning lang po niyan is basahin yung kasunod na passage or article and piliin yung kahalintulad sa content. So babasahin lang po natin tong paragraph and then pipiliin dito sa choices kung alin dito yung kahalintulad sa babasahin natin. So basahin po natin to ng buo para madagdagan yung vocabulary po natin. So yung first sentence, ang sabi po dyan, 한국에는 개신교를 믿는 사람이 가장 많고 다음으로 불교, 천주교의 순입니다. So translate po natin ito. 한국에는. So ibig sabihin lang po niyan is in South Korea. Sa South Korea in Tagalog. Merong topic particle, 개신교. So 개신교, ibig sabihin po niyan is Protestant. Yung religion, no? Protestante. Merong real object particle, 믿는 사람. So 믿는 사람, ibig sabihin po niyan is yung mga taong naniniwala. So in short, believer. Mitta kasi, yung verb natin dyan, meaning to believe, no? Meron lang minomodify na noun na kasunod, yung word na sarang. So mga taong naniniwala. Merong subject particle, kajang. So kajang is an adverb meaning most or pinaka sa Tagalog. No? Pinaka. Manta, adjective meaning marami, many. And then, merong ku nakadikit, ibig sabihin lang po niyan, end. So translate muna natin tong unang clause. Sabi po dyan, sa South Korea, pinaka maraming believer ang Protestant. And, or at, so meron pang kasunod. So translate natin to. 다음으로. So 다음으로, ibig sabihin next, o yung kasunod, Bulgyo. So Bulgyo is Buddhism. Yung mga naniniwala ay Buddha. Chonjugyo. Chonjugyo naman po, ito po yung sa atin, Catholic. Catholic or Catholicism. Yung mga Katoliko. Merong possessive particle, sunimnida. So yung sun, ibig sabihin lang po niyan is yung order, no? Pagkakasunod-sunod or followed by. Sinusundan ng. So yun yung pwede niyang maging meaning. So ibig sabihin po ng second clause, kasunod ay Buddhism, kasunod naman ay ang Katoliko. So yun yung ibig sabihin.
So, paki-take note po ng mga vocabularies po na yan. Burahin ko po muna and then ulitin natin. Buuin natin yung sentence. So sabi, sa South Korea, pinakamaraming believer ang Protestant. Kasunod, Buddhism, and sinusundan ng Catholicism, ng mga Katoliko. So yun po yung meaning ng first sentence. So punta naman tayo dito sa second sentence. Sabi po dyan, 이슬람교 등 기타 종교를 믿는 사람은 아주 적습니다. Translate natin. So Islam교. So Islam교 is Islam, no? Yung religion po ng mga Muslim. Merong deng. So yung deng, ibig sabihin lang po niyan is etc. Pwede rin po yung for example, or pwede rin such as. Yung kita naman po dito, ibig sabihin po niyan is other. Jungyo, ibig sabihin naman po dito is religion. No? Relihiyon sa Tagalog. Merong rule, which is an object particle. Minnan saram ulit. So again, minnan saram, ibig sabihin niyan is believer. Mga taong naniniwala. Believer. Merong topic particle. Aju naman is very or so. Sobra. No? Joksumnida is few. Kaunti. Few, kaunti. So Tagalogin natin. So sabi po dyan, sobrang konti ng mga taong naniniwala sa ibang religion katulad ng Islam. So yun po yung meaning ng second sentence. Punta naman tayo sa third sentence. Sabi po dyan, 신자 중에는 남성보다 여성이 많고 나이가 적은 사람보다는 나이가 많은 사람의 비율이 더 높습니다. So translate po natin. 신자, ibig sabihin po niyan, believer. Other term ng 믿는 사람. No? So same lang yan ang meaning. 중에는. So 중에, ibig sabihin lang po niyan is among. Sa Tagalog, parang sa mga. No? Sa mga. So sa mga believer. Merong nun, topic particle, namsong. So namsong, parang namja po yan. Ibig sabihin male, lalaki. Merong Buddha, ibig sabihin po niyan is than. Or compared to. Sa Tagalog, kumpara sa. No? Yosong. So yosong naman is female, yoja, mga babae. Merong subject particle and then may adverb na manta. So again, manta, ibig sabihin marami, many, a lot. Merong gu, which is end. Conjunction. So translate muna natin itong first clause. Sabi po dyan, marami yung babae kaysa sa lalaki sa mga believer, sa mga naniniwala. So, ibig sabihin, mas marami yung babae kaysa sa mga lalaking believers. No? May mga religion. So, yun po yung meaning ng unang clause. So, tuloy natin sa kasunod. So, naiga jokta. So, yung literal na translation kasi nitong nai is edad, and then merong jokta meaning mababa. So, kaunti yung edad, ibig sabihin younger or young. Bata, mas bata. Yun po yung mga meaning niya. So merong meaning meron tayong minomodify na noun na kasunod. So that's saram, meaning person. Ibig sabihin yung mga taong mas bata, no? Mga younger people or younger person. Merong Buddha, again, compared to or than. Compared to or than. Sa Tagalog, kaysa sa or kumpara sa. And then, naiga manta. So, ibig sabihin, marami yung edad sa elder. Mas matanda. No? Matatanda. Meron ulit noun modifier. Minomodify yung noun na person. Saram. So, ibig sabihin, mga taong matatanda. Mga taong matatanda. Merong apostrophe S sa English, possessive particle, biyul. So biyul, ibig sabihin po nito is ratio, proportion,
or bilang. No? Yun yung ibig sabihin niya. Meron lang subject particle. Ito namang to, again, to is more. Sa Tagalog, mas. Nupsumnida, ibig sabihin, adjective, high, mataas. Naka-formal, present tense lang. So translate natin tong second clause. So sabi dyan, mas mataas yung bilang or ratio ng mga taong matatanda kaysa sa mga taong bata at marami yung babae kaysa sa mga lalaki na mga believer. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. So, paki-take note po muna ng mga vocabularies na yan and uulitin po natin para mas malinaw. So ulitin natin. Sa mga believers, mas marami yung babae kaysa lalaki. Mas mataas yung bilang ng mga matatanda kaysa mga bata. So yun po ang ibig sabihin niya. So punta naman tayo dito sa last sentence. Sabi po dyan, 그런데 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. Translate po natin. So, 그런데. So, 그런데 is a conjunction meaning but, however, pero sa Tagalog. 종교. So again, 종교 is religion. Merong object particle and yung verb natin is kajida. So kajida, ibig sabihin po niyan is to have or to possess. Sa Tagalog, meron. No? Merong minomodify na noun, yung saram, again, meaning person. Meron ulit Buddha, ibig sabihin than or compared to. Kumpara sa. Meron lang topic particle, 종교가 없다. So ito naman, 종교가 없다, ibig sabihin walang religion. Merong minomodify na noun, saram, ibig sabihin ulit, tao, person. And then, to mansumnida, ibig sabihin po ulit is mas marami. Mas marami. So translate natin. Pero, mas marami yung mga taong walang religion kaysa sa mga taong may religion. So yun po yung ibig sabihin ng last sentence. So I hope na take note lahat ng vocabularies na naibigay ko. Malaking tulong po yan sa exam po ninyo. So dito na tayo sa mga choices. Tingnan natin kung alin po dito yung may kinalaman, yung kaparehas doon sa nabasa po natin. So number 1. 남성 신자의 수가 여성 신자보다 훨씬 더 많습니다. Translate ulit natin. 남성 신자. So 남성 is lalaki, male. 신자 is believer. Merong 의, so possessive particle. Apostrophe S sa English. Suga. Suga is number. Bilang. No? Sa Tagalog, bilang. Yosong Shinja, ito naman female believers. Mga babaeng believer. No? Mga babaeng naniniwala. Merong Buddha. So again, Buddha is than or kaysa sa Tagalog. Polshin is an adverb, meaning po niyan is by far. Ibig sabihin, malayo yung diferensya. To mansumnida, again, mas marami. No? So, Tagalogin natin. So, di hama na mas marami yung lalaking believers kaysa sa mga babaeng believers. Tama ba yan? So, hanapin mo na, nasan ba yung term na namsong dyan? Andito, di ba? Namsong. Pero ang sabi dito sa nabasa natin, mas marami yung babae kaysa sa lalaki among or sa mga believers. So kabaliktaran siya doon sa nakasulat sa number 1. Kaya yung number 1 is mali. No? Hindi po mas marami yung lalaki sa mga babaeng believer. Kasi sabi sa nabasa natin, mas marami yung babae kaysa sa lalaki. So number 1 is wrong. Tingnan natin yung number 2. 사비 dyan, 한국에서 가장 많은 신자를 가진 종교는
불교입니다. So, translate natin. 한국에서, so ibig sabihin sa South Korea, 가장, again, most or pinaka, manta. So again, marami, many. Merong minomodify na noun, nakasunod, shinja. Again, believers, mga naniniwala. Merong object particle, hajin, again, to have, to possess. Mayroong sa Tagalog. Jungyo, yung noun na minomodify, meaning religion. Then topic particle, bulgyo naman, ibig sabihin Buddhism. Yung religion na naniniwala kay Buddha. And then imnida is are, formal, present tense. So, ibig sabihin, sa South Korea, pinakamaraming believers, yung mayroong relihiyon na Buddhism. Tama ba yan? Pinakamarami ba yung may relihiyon na Buddhism? Actually, this is wrong. No? Sabi nga sa unang sentence natin, sa South Korea, pinakamaraming tao na naniniwala ay sa Protestant. So, ibig sabihin, Protestante yung pinakamaraming religion sa South Korea. Sumusunod lang po yung Bulgyo. So, ibig sabihin, pangalawa lang yung Buddhism. Hindi siya pinakauna. No? Kaya mali po itong number 2. Number 2 is wrong. So dito naman tayo sa number 3. Sabi po dyan, 종교가 없는 사람이 종교를 가진 사람보다 많습니다. Ibig sabihin, 종교, religion, merong subject particle, 없는 사람. Ibig sabihin, yung mga taong walang religion, it's subject particle, so meaning ito yung pinag-uusapan sa sentence. 종교를 가진 사람. Ibig sabihin, yung mga taong mayroong religion. Merong Buddha. So again, Buddha, ibig sabihin po niyan is done. Compared to or kumpara sa in Tagalog. Mansunida, again, ibig sabihin lang po niyan is many, marami. So translate po natin ito. So ibig sabihin, yung mga taong walang religion ay mas marami kaysa sa mga taong mayroong religion. Tama ba yan? Mas marami ba yung walang religion kaysa sa mga taong mayroong religion? Actually, tama po ito. Kasi nga, sabi sa last sentence, mas marami yung taong walang religion kaysa sa mga taong mayroong religion. So same na same doon sa nakasulat sa last sentence. Kaya ito po yung sagot na hinahanap po natin, number 3. So tingnan naman natin tong number 4. Bakit siya naging mali? Sabi po dyan, 나이가 적은 사람이 신앙을 가진 경우가 더 많습니다. So translate po natin ito. So 나이가 적다. So again, mas konti yung edad, so young. Young or younger. Merong minomodify na noun, saram, ibig sabihin person. So young person, younger person in English. Merong subject particle, so ito yung pinag-uusapan sa sentence. Sinang. So sinang naman po is faith, paniniwala, or beliefs, no, sa religion. Merong and then kajing, again, to have. No? Mayroong in Tagalog. Kyongu is cases, kaso, merong ga, subject particle, and meron na namang toman sumnida. Ibig sabihin, mas maraming. So, translate natin. So, mas marami yung cases na mayroong paniniwala yung mga younger people. So, marami daw yung case na mayroong paniniwala yung mga younger people. Tama ba yon? Hanapin mo na tong term na ito. Naiga jokta. Naiga jogun saram. So, andito yan. No? So, malamang andyan mo din mache-check kung tama ba itong sentence na to o hindi.
So of course, this is wrong, no? Sabi nga sa paragraph kanina, sa mga believers, mas marami yung babae kaysa lalaki. And mas mataas yung bilang ng mga elder person, elder people, kumpara sa mga taong bata or younger people. So ibig sabihin, kaunti lang po ito, no? Itong mga bata. So kaunti lang yung mga batang may faith or paniniwala. Kaya po naging mali itong number 4. Hindi sila mas marami. So X yan. No? So I hope maraming vocabularies na na-take note. Make sure din na i-memorize yan. Malaking tulong po yan sa exam. Mas maraming vocabulary, mas maganda, mas mataas yung chance mong pumasa.